Ginulat ng Gilas Pilipinas ang buong mundo nang talunin itong Latvia 89-80 dito sa FIBA Olympic Qualifying. Dahil dito sa panalo ng Gilas, lumaki yung tsansa natin na makapasok dito sa Olympics. Para makasiguro, kailangan talunin natin itong Georgia. Pero yung odds ay nasa atin na dahil kinakailangan tambakan tayo ng Georgia bago sila makapasok sa semifinals. So, yung odds nasa atin. Pero kinakailangan pa rin siyempre para sigurado ay talunin natin itong Georgia. Pinakita natin dito sa laban kontra dito sa Latvia na kahit number 6 sila sa buong mundo at tayo ay number 37, na basta tama yung coaching at yung mga players ay magde-deliver, walang imposible. Of course, nanguna si Justin Brownlee, halos naka-triple-double ito, 26 points, 9 rebounds, 9 assists. Si Kai Sotto naka-18 points at naka-double figures din si Junmar Fajardo, si Chris Newsome. At nakita natin dito na maganda talaga yung pag-atake na ginawa ng Gilas Pilipinas. Sinabi ni Coach Tim Cone, nung umpisa pa lamang, actually, bago naglaro ang Gilas versus Latvia, nasusubukan nila na pumunta doon sa poste dahil hindi naman masyadong matangkad itong Latvia. At ganyan nga ang ginawa natin. Nakita ninyo kung paano ito si Fajardo at itong si Soto ay ginamit yung kanilang height para doon sa kanilang advantage. Smart basketball talaga yan. At noong humabol itong Latvia, inasahan naman natin talaga na hahabol sila. Pero ang nangyari, nagpakita ng composure itong Gilas Pilipinas natin. Ibig sabihin, kahit na na-cut down sa 10 yung lamang, ay hindi nag-collapse itong Gilas. Maganda rin yung ginawa ni Chris Newsome bilang point guard natin at siya nag-handle nito. At maraming naniniwala na kapag nanalo tayo sa Georgia, talagang Olympics na. Ayon dito sa lumabas na artikulo mula sa Tiebreaker Times, itong si Cedric Fairfield ay sasali na dito sa PBA draft. At alam natin na magugulo ngayon ang sitwasyon dito dahil itong si Cedric Fairfield ay kinukonsidera na isa to sa mga top prospects. Ang height nito ay 6'2", pero isa sa pasasabi natin na top point guards talaga. Elite player ito. At matagal na itong napapabalita na gustong sumama dito sa PBA. At alam natin, ang SMC MVP group ay gustong makuha ang nasabing player. So sa ngayon, dito natin makikita na itong si Cedric Fairfield ay babaguhin niya yung sitwasyon dito sa draft. Dati ang projection dyan, number 1 to si Baltasar, number 2 ito sila Balungay at yung iba pa. Pero dahil ito si Fairfield ay kumpirmadong sasali, kapag kinuha ng Converge itong si Justin Baltasar na number 1, sigurado number 2 kukunin ng Blackwater, ito si Cedric Fairfield. Yan ngayon ang magiging problema dahil of course maraming mga teams ngayon ang mag-aagawan dito sa pagkuha kay Fairfield at sa draft pick ng Blackwater. Of course, kung ito si Kai Balungay at si Will Gosu magdeklara din, magkakaroon ngayon ng maraming big men na available. Baka pati itong Hinebra, pagdesisyon na wag na si Kaylan Tiongson ang kunin, kung hindi, yung mga big men na bababa ang ranking dahil tataas itong si Fairfield. Gumulo ngayon ang PBA draft dahil ito si Fairfield ay kumpirmado na sasali na dito sa PBA draft. Kaya masasabi natin talaga na malaking bagay ito at ito ay malaking balita. Dito rin natin makikita ngayon kung ano ang magiging mga plano ng mga ibang teams kapag nagdeklara na, nagdeklara na talaga dito si Fairfield na sasali. Kaya ngayon makikita natin dito kung ano ang magiging preparasyon nitong ibang PBA teams katulad ng San Miguel, TNT, Hinebra, Magnolia at ang Converge. Ito nga bang San Miguel Beer ay ititrade na itong si Mawala Tautua? Yan ngayon pinag-uusapan. Usually sa SMP ang nababanggit pag sa trade ay itong si Vic Manuel. Pero bukod dito kay Manuel, meron na rin sa management ang tumitingin kung ito si Mawala Tautua ay baka pwede na nila i-trade. Tumatanda na ito si Tautua at hindi consistent ang kanyang nagiging performance. Ang isa sa tinitignan nila ay dalhin siya either sa Northport Batampier or dito kaya sa Terra Firma Jeep. Kung sa Terra Firma Jeep ite-trade ito si Tautua, posible na ang kapalit niya ay si Isaac Go. Pero kung ite-trade naman siya dito sa Northport, baka ito si Xavier Lucero. Sa ngayon kasi gustong tignan ng San Miguel Beer kung alin ang mas magandang option para sa kanila. Ito si Vic Manuel, ite-trade pa rin yan. Or kapag nag-expire yung kontrata niya, baka lumipat sa MPBL. Pero ayon sa mga insiders, gusto ng San Miguel i-trade muna ito bago mag-expire yung kontrata niya dahil
Sayang naman kung basta na lang ito mawawala na hindi sila nakakakuha ng kapalit. Unless of course, makuha nila sa free agency itong si Troy Rosario. Pero balita natin pati Converge Fiber Excess interesado dito kay Troy. So yan ang dahilan kung bakit San Miguel nakahanap ngayon ng additional big men na pwedeng makuha. As it is, ito si Tautua, kahit na serviceable siya bilang backup, nakita natin na kapag crucial katulad ng finals, hindi siya magamit ni Coach George Gallant. So naghahanap ang SMB ngayon ng mas reliable na pwedeng backup dito kay Junmar Fajardo. Dahil sa ngayon under pressure ang SMB na manalo, lalo na maganda pinapakita ni Junmar dito sa Gilas, maraming fans ang magsasabi na huwag sana masayang yung prime nitong karir ni Junmar at kinakailangan manalo pa ng San Miguel. As it is, hindi sapat ang manalo lamang ng isang kampyonato sa SMB. Ang gusto ng management ay Grand Slam at yan ang dahilan kung ba't kukuha sila ng mga players na makapagko-complement pa dito sa laro ni Junmar Fajardo. Kaya kung kinakailangan i-trade si Tautua, ay iyan ay kanilang gagawin. Matuloy na nga kaya yung paglipat nitong si Stanley Pringle dito sa Terra Firma Jeep. Ang pinag-aaralan kasi ngayon nitong Barangay Ginebra, dahil dito sa nangyari sa TNT, kung inyong magugunita, ang original na in-offer ng TNT, ito si Kib Montalvo at yung second round draft pick nila. Pero hindi pumayag ang PBA. Ang nangyari, napilitan ng TNT na i-give up itong si Jewel Ponferrada. So nawala ng big man at TNT. So mararamdaman nila yan dahil merong ACL injury si Brandon Rosser. Ngayon, dito sa Barangay Ginebra, ang original plan nila ay ibigay itong si Von Pesumal at itong si Jared Dillinger plus itong si Jason David para dito sa first round draft pick ng Terra Firma. Pero baka hindi na rin pumayag ang PBA dahil masyadong pabor sa Ginebra sa tingin nila. So baka mapilitan ito na ibigay itong si Stanley Pringle dito sa Terra Firma para do sa first round draft pick nila. Alam ng lahat na gustong makuha ng Ginebra itong si Kaylan Tiongson. So yan ngayon ang tinitignan nitong Gene Kings na posible na gawin nila ay ibigay itong si Stanley Pringle para ito ma-approve ng PBA Trade Committee. Hindi pa natin natitiyak kung si Pringle lang ang ibibigay ng Ginebra o kailangan pa nilang magdagdag ng ibang players. Ang maliwanag dito, itong PBA Trade Committee parang napapansin na yung sinasabi ng mga fans na masyadong lopsided yung mga trade ng Terra Firma, Blackwater at Northport. Kaya ngayon, nagre-require sila na dagdagan ng ibang teams yung kanilang binibigay. So baka itong si Stanley Pringle tuluyan ang mapunta dito sa Terra Firma Jeep. Ngayon kung mangyari yan, itong si Pringle magpo-provide yan ng experience dito sa Terra Firma. At kung makuha yan ng Terra Firma, malamang isa dito kay Tiongson o kay Stephen Holt ang i-trade na. Either dito sa Magnolia, sa San Miguel, or malay natin, baka sa Barangay Ginebra din. Shoutout kay Joseph Pineda, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Boom, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Rico Olarte, kay Ronald Barbosidad, Jonel Alagon at Celino Valles family, Carl Alarcos, Katsakino Dukusin, pinabati din natin si Anthony Alon family, Kuya Mike TV, Eduardo Monsales, Eduardo Del Rosario, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si Jason Mendoza, si Enju, si Dexter Domer, Romeo Conchada, Jonald Malyari, si John Remark Escuela, at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family at Ireneo Salangsang.